Alam nyo, pag may bagyo o may darating na bagyo o umuulan, isa hong bagay na nakikita ho natin yung pangamba at yun hong pag-aalala ho ng mga magsasaka ho natin. Unang-una sila ho agad titingala ho sa langit na kung maaari huwag tatamaan ang kanilang mga pananim. Lalo-lalo na yung hinahabol ho yung kanilang pag-aani na inabutan ho nitong sinasabi ho natin. Hindi naman ho tatama sa atin bagyo, pero sa Batanes daw ho parting yan. Pero may mga iba pang mga bagyong darating. So sa atin ho kasi, minsan lang ho, maalaala ho natin yung mga magsasaka ho nagpapakain ho sa atin, mga Pinoy. Pagbibigay pugay ho to sa mga magsasaka, sila ho yung mga talagang masisipag ho talaga. At nakikita ho namin yung kanilang pakikipagsapalaran. Karamihan ho sa mga magsasaka ho natin sa Pilipinas, mga boss. And yung kanilang average age ho ng mga farmers ngayon, yung mga edad ho ng mga magsasaka ho natin ngayon, nasa 50 na ho sila at 60. Pero iba ho sa kanila, malusog pa rin naman. Alam niyo naman ho kasi, sanay ho sa trabaho. So makikita niyo ho yung edad ho nila 50 pataas, nagsasaka pa rin ho sila. Ang malungkot hong katotohanan, hubot-hubad na katotohanan, mga magsasaka ho natin, mga anak ho nila, kalimitan at karamihan ho na nawawalang ganan ho na ito naman ay pagpatuloy ho yung mga gawain ho ng kalang ama't ninuno na yun talagang pagsasaka, lapit sa lupa. Iba ho kasi na nabighani na ho sa teknolohiya ho, na gusto nila, sila ay nasa syudad, nagtatrabaho sa opisina, hindi na ho doon sa nabibilad ng araw. Alam niyo ho, mahirap ho talaga magsasaka. Kaya ako mga bossing, naniniwala ho ko na yun hong Coco Levy Fund. Kung ako yung tatanungin, mawalang galang lang ho, huwag kang sana sumama ang loob ng ibang magsasaka ho natin kasi inaasahan ho nila na yun ay mapupunta sa kanila. Yun hong Coco Levy Fund, yun hong panahon ni Marcos na nandyan pa ho, naka-hold ho, may order ho, di ba? Unless i-undo na talagang yun hong pera ng Supreme Court, what has been done could only be undone. Hindi na, sundin na lang ho yan. Andyan na ho yan si President Digong. So yun hong pang magsasaka. Ilang bilyones din yun mga boss. Alam nyo mga boss, kung yun, talagang ipamamahagi mo sa mga magsasaka na gusto iba, ang iba sa amin, ba't hindi lang gawing parang CCT and the thing? Ba't hindi parang CCT na merong Pilipino Pangtawid Pamilya Program? Pag ginawa ho natin yan mga boss, ang mangyayari ho kasi mawawala ho agad Hindi lang ho dyan, sa bagay, nagsabi, ngayon, basta't importante napunta sa kanila kaysa naman mapunta sa mga bulsa ng ilan dyan. Hindi naman ho siguro. Ako ho'y naniniwala na yun hong bagong secretary ho ng Department of Agriculture, si Secretary Piñol, na madunong ho yan. Alam nyo ho yung sentimiento ng mga magsasaka. I'm sure na dito ho sa parting to, may mga proposal kasi na, ba't hindi nila pamahagi sa mga magsasaka yan? Total sa kanila naman yan. Yung iba dyan, mga ninuno nila, nagsasaka pa rin sa nyog. Ito ho mga magsasaka ng nyog, Coco Levy Fund. So ngayon, mga boss, ang sa akin lang, mas maganda siguro kung talagang tingnan na maigi na mapakinabangan ho nilang kalusugan ho ng mga magsasaka natin at mga kaanak ho nila. Yun hong sinasabing education kung kinakailangan. At may condition din. Kung po pwede lang ho, yan ho yung aking unsolicited advice lang kung nakikinig ho sa atin si Secretary Piñol. Na wag naman ho yung talagang baka may pangamba rin kasi syempre pag napunta sa isang institusyon magma-manage yan baka makupit ng ilan alam naman ho natin honest ho to si Secretary Piñol kaya lang kuminsan hindi natin nalalaman kung sino yung mga taong kuminsan nga anak natin hindi natin alam sa eskwelahan yung pala pasaway. Papatawag na lang tayo ng ating mga magulang. Sinusumbong tayo. Ayun pa kaya mga hindi nating anak. Ang sa atin lang ho, alagaan ho natin, bigyan ho natin pugay mga magsasaka. Pag tuwing dumadaan ho tayo sa mga probinsya at nakikita ho natin yung mga green na mga tanim dyan, yung mga puno dyan, yung mga palay dyan, at yung anong mga palayan dyan, makikita mo, kamay ho na mga nagpapawis dyan. Hindi ho doon sa mga puro sat-sat. Tayo sa probinsya, dito sa syudad, panahon naman na kuminsan isipin ho natin sila. Kaya nga ho, buisit ho ako nung sa, sino ba yun? Mendoza. Putok sa buho ngayon. Anong ginawa? May kaso sa ombudsman. Tatandaan nyo ho noon the time, Abril, isa halip na bigas ang hinihingi, bala. Mga putok sa buho, sapatusin ko yung tralalala. Kaya pag sinabi ho magsasaka, dikit ho sa puso ko ho yan Kaya lamang ho, ito, nakisinasabi ho natin mga boss,
alagaan ho natin sila. Bigyan ho natin sila ng pugay. Kaya sa lahat ho kayo mga magsasaka dyan, kamong nga magkapamati sa ako diha sa Mindanao, mga gatanom diha ng mga unsa mga palayo, unsa mga gulay-gulay diha. O dito sa Luzon, saan man kayo. Saan man ho mga magsasakang abot ho ng aming broadcast. At yung mga anak na magsasaka, yung iba sa kanila DH, yung iba sa kanila OFW, iba sa kanila dito sa Maynila na mamasukan ho bilang kasambahay. Saludo ho kami sa angkan ho ninyo, sa mga, sabihin ho natin, ama ninyo, na kayo nagpapakandahirap. Yung iba ho kasing story dyan, sad stories to hear, na nagtatrabaho sa Maynila, kasambahay, para lamang makabili ng kung ano yung mga, sabihin ho natin, yun naman, mga similya na dapat itatanim, o kuminsan, fertilizer sa kanilang malit na sakahan lamang. Yun ang totoong istorya. And I'm sure alam ho to ni Digong, and I'm sure alam ho to ng bagong Secretary of Agriculture, Manny Piñol.